Muli ngang nasubok ang mga flood control project ng Bahain ang Maynila kanina. Dito pa naman may pinakamaraming proyekto kontra baha sa buong Metro Manila. Kaya ang City Hall may pasaring sa ilang kongresista. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga Maynila yan eh. So they should be investigated also. Kaya nga welcome welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman o DPWH? Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Kinukunan pa namin ng pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin yung ginagawa namin ng engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga resettlement ng mga informal settlers. I-settle natin yung all the drainage systems. Hindi naman namin lahat sa panyan eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.